Well, you could ask me anything. Nakita niyo na po ba yung purpose ng pain na yon? Bakit the family has to go through that kind of pain? It's only the start. The start of everything painful for me. It changed me a lot. Because it could do to you two things. Either umiyak ka na lang, you feel sorry for yourself, etc. Ako baliktad. I tried to understand pain. At lalo akong lumakas. At lalo ko inintindi na lahat ng bagay sa mundo ay pansamantala lamang. I must be frank with you, Tony. It came to a point na sabi ko, what if mali yung sinasabi sa akin ng teacher ko na mga pare? Totoo bang merong buhay sa kabila nito? I read other religions. No? Pero may nangyari sa akin na matindi. Galing, di napapabayaan ng katawan, fit na fit pa rin. Konti lang kumain. Disiplina, yan ang pinakamahirap eh. Disiplinahin yung sarili pagdating sa pag-workout at sa pagkain, no? Importante kasi I'm already 62 senior citizen na ako. Kaya nga po eh, pero pag tinignan kayo, yung stance nyo, yung look nyo, imagine ninyo, you're 62 years old and you have been a public servant for 32 years of your life. Oo nga. Pero hindi lumalabas sa itsura. Kasi ang secret dyan, kung may problema ka, itulog mo lang. Pag mong dibdibin, baka managinip ka, hanggang panaginip, problema pa rin, di ba? So, that's my secret. Si Sec Benhur, pag na-meet nyo ng ganito, yung kausap nyo, napaka malumanay. Pero pag, huwag nyong gagalitin to, lalo na sa mga issues. Talagang lumalabas ang pagka-tigre ni Sec. Nung bata pa lang kayo, pagbabalikan ninyo, ito po bang ginagawa nyo ngayon ang pinangarap nyo? Well, nung ako'y 5 years old, father ko kasi nagugulat ako, bakit may mga matatandang nag-uupo? Ako, ba't ganon? Matatanda. So, yun pala, kasi daddy ko abogado, tsaka politiko eh. So, doon ko nakita, it's really respect. Kung merong isang perang hindi kayang bilhin ang respeto ng tao. It's something na you earn it eh. So, through it, hindi ko alam, yun na pala yun. Yun na pala, it's really part of public service na rin. So parang growing up, nakita nyo kung paano yung tatay nyo. Siya ba yung naging role model? In a way, yes. In a way, yes. Dahil na-influensya rin ako ng daddy ko. Nakita ko nagpupunta ako nung judge siya, yung paano magsagutan sa korte. So, ini-imagine ko, kung ako yung abogado, paano ko sasagutin to? So, nagro-role playing na ako nung bata pa ako. At dito mo makikita ang laki talaga ng influence ng magulang sa mga anak, no? Malaki. Nag-aral po kayo sa LaSalle at sa Ateneo. Sa LaSalle, ang tinake nyo po ay? Actually, double degree ako eh. LIACOM, it's AB, History, Political Science. Dapat meron pang accounting yun. Pero sabi ko, tagal nito. So, drinap ko na yun. Pero tinapos ko naman in 3.5 years. Yun yung sa LaSalle college po? ko, yung sa LaSalle. Pagkatapos nun, dumiretso na ako ng law school sa Ateneo. Oo. Kaya Ateneo, LaSalle. Kaya nga eh. Tapos, may Don Bosco ka pa on the side. Tapos nagturo pa ako sa UP. So, kaya ako naglalaban-laban yun, medyo titingin ka na lang gano'n. Pero interesting kasi nung binabasa ko yung story nyo, 21 years old naging batang ama na kayo. Oo, tindi naman ang term mo, batang ama. Yes, 21 is bata pa. Yes. Kasi, totoo lang, nanonood ako noon ng Binibining Pilipinas. Tumakas ako sa eskwela namin. So, sexy nito ah. Ganda pa. So, niligawan ko. Tapos naging kami. Wala pa akong pera noon, Tony. Gagawin ko, tiga Cavite siya. Dadaan kami sa Sabungan. Tapos yung mga patay na manok doon iniihaw, doon lang. Tsaka pandesal, masarap na yun. Magde-date doon na kayo magde-date. Tapos of course, bata kami, may nangyari sa amin. And we found out kambal. But I told my dad, Dad, nakabuntis ako, mahal ko siya. Pwede ba, I must face reality. I still have 2 years in law school, plus 1 year na bar exam. Pwede bang pag-arali mo ako ng 3 years? Tapos ito, pati pang-dede na rin, isama mo na, panggata, sama mo na rin. But this is what I promise you, I will be a lawyer. And after 3 years, nising ko, hindi na ako hingi sa'yo. And I was able to do that. Kasi importante sa lahat, may goal ka na sinet at gawin mo yun. So I sacrifice going out to parties, ganito, yung iba nagpa-party. No, pinili kong buhay yun eh.
So it's not for me, it's for my family. At saka parang may word of honor. Na pag Yes. sinabi mo, gagawin mo. That's true. That's true. So 21 years old pa lang kayo, meron na kayong ganun sa sarili ninyo. Yeah, maaga kami kinasal ni Menchie. At simple lang yung kasal namin sa third floor ng bahay namin. Bakit kayo napasabak sa politika? Hindi kasi ano yan, Tony eh. Nung pumasa ako ng bar, I was 25. No? Abogado ko ng mga vendors, tricycle drivers, jeepney drivers. Pagkatapos nito, nung tumakbo ko nung counselor at the age of 32, pero ang tagal nun hindi ko Counselor. akalaing ito ang tumulong sa akin. Alam mo ba hanggang ngayon ako abogado ng mga TODA ng Metro Manila. Nasa puso mo na yan eh. So these are the same people na tutulong sa'yo later on pala kung anong ginawa mo nun. Yeah. Tapos from counselor, naging mayor kayo ng Mandaluyong. Yes, oo. Medyo mabigat nun dahil nakalaban ko nun was a vice mayor of Mandaluyong and I was a councilor. So, alam mo, ito lang masasabi ko, lalo mag-election tayo ngayon, no? May mga tao dyan na hindi para seryosohin yung magkalabang kayo. Because just like now, we're friends. You see? Ganun lang naman yun. It happens. Hindi ibig sabihin kailangan maging magkaaway kayo habang buhay. Di ba? So yun, naging mayor ako. Pero na-transform nyo ang Mandaluyong, it became a tiger city. Kasi masasabihing Mandaluyong, ang tanatanong sa amin, tigaloob ka ba o tigalabas? Yes! Oo, term yan dati. Tagaloob or Oo. tagalabas. Kasi andyan yung mental hospital, andyan yung Yes. correctional, may talahiban. So sabi ko, anong strength namin? It's our location, gitna. And of course, yung tao. So sabi ko, kung ikaw negosyante, anong kailangan mo? Peace and order. Kailangan walang nangihingi ng pera, nangungutong. At importante yung permit mabilis. Nagawa namin yun. In a few years, we were regarded as the economic tiger city of Metro Manila, awarded by Mar Rojas. So, doon mo makikita by leaps and bounds, kumita kami ng gusto. Pero isa lang hiningi ko sa kanila, trabaho. Kasi naniniwala ako, Tony, na basta lahat may trabaho, yun na. Doon na magsisimula ang talagang pag-develop ng lugar. Ano po sa tingin ninyo ang proudest achievement ninyo nung naging mayor kayo ng Mandaluyong? Kasi 3-term po yun, no? Well, marami, Tony. Kasi una namin ginawa yung release and trend. Binili namin ito, hinati namin. Ngayon wala na kami release. Dinivide namin 2,000 tao. May titulo na sila. Freed from the bondage. And a lot more housing, yung malalaki. So that's one. Most business-friendly, most child-friendly, persons with disability office in the whole country, kami una nagkaroon. Tapos, of course, yung United Nations Award. Pumunta ako sa Medellin, Colombia to receive this award. Ano po ito? Ito yung poorest of the poor na mga special children, mga persons with disability. So it's called Project Teach, Therapy, Education, and Simulation of Children with Handicap. It became a Galing Po Ako Award in the Philippines and a United Nations Public Service Award. But yung magde-define sa pagkatao ko, I think yung sementeryo namin. It was very tough kasi ang nangyari sa amin, yung sementeryo namin, basta mahirap ka, nakasako ka lang, nasa bodega 5,000. Kasi punong-puno at that time. So isipin mo, mamamatay ka, nakasako ka lang. So sabi ko sa sarili ko, dapat baguhin ko to. Pero kung babaguhin ko, hindi na ako mananalo sa eleksyon, baka nakademanda pa ako. Dahil magagalit ang tao. But sabi ko sa sarili ko, mahirap, konsensya ko yan. So lahat yung giniba ko. In 1 year, we had one of the columbarium, crematorium, may park kami. It became a Galing Po Ako Award. Walang mahirap, walang malaman, pantay-pantay. I call it Garden of Life in honor of my daughter who died. Kasi yung pong panganay anak ko ay, she died teaching catechism sa Tondo. So nag-immerse siya, natulog siya roon, kumain siya, may nakain siya. Nagkalagnat, binala namin sa ospital. Naglulukuhan pa kami nung gabi and the next day she died. How old was she when she passed away? She was 19. She was my eldest daughter. And ang sabi ko sa wife ko, masakit kasi there is anger, there is shock, there is denial, and then acceptance will come in. It's a slow process. Later part. Ito po yung sinasabi nila, this is the kind of pain you can never move on. You will just learn to live with it. Precisely. Yung smile mo, hindi na kompleto kamukha dati. So, what I did, I told my family, the worst that could happen to anyone ay makalimutan ka. Diba? So, sabi ko, let's have a foundation under Shara's name. 20 years na nga pala to. Ngayon ko lang naisip 20 years. So, every year, nag-rebuild kami ng mga eskwelahan.
ng mga classrooms, especially for special children. In All honor over. of her. Pero paano dinil yun? Kasi that's a different kind of pain that can really paralyze you na parang, No, it really paralyzed me. The problem there is that you will question your faith. What if walang Diyos? I must be frank with you, Tony. It came to a point na sabi ko, what if mali yung sinasabi sa akin ng teacher ko na mga pare? Makikita ko ba anak ko? Ano maging itsura niya? Totoo bang merong buhay sa kabila nito? I read other religions. No? Pero may nangyari sa akin na matindi. You know, I was questioning God. I was doon sa libing. And then ang ate ko nagpunta sa akin. Hawak niya yung cellphone. Sabi niya, Benhar, bakit masaya tong ringing tone mo? So I was shocked. Sabi ko, ate, wala akong tulog ah. Galing ako ospital, maraming bisita. Inano ko. Pag ano kong ganon, nagulat ako, oo nga no. So paglibing ko ng anak ko, I went to the office ng service provider. Sabi ko, may nanluloko ba sa akin? This is my number. Namatay ang anak ko ganitong oras. Can you check? Sir, wala nanluloko sa iyo. Yun ang oras na namatay ang anak ko at yung ang oras na nilibing ko anak ko, doon lumitaw at doon nawala. Kamutik himatay yung kausap ko dahil sabi niya, we don't have ringing tones on a summer because that is a Christmas song. We don't do 5 days, we do 1 month. At never kami nagkakamali dahil iba nagbibigay ng order, iba yung nagbabato ng music. You know what's the Christmas song? ano po? I was questioning God. At ang sabi ng Christmas song, let's never forget the love we have for Jesus. And He shall guide us. Let the Spirit be always in our hearts. Jose Marichan, Christmas in our hearts. The song we were singing when they were young. You know what, Tony? I came out. I told myself it could be a coincidence or what. I asked for a certification. But sabi ko, for whatever it is, I'm sorry, God, if I doubted you. There is indeed life after death, Tony. Pero di po ba, that was 20 years ago. If you look back, lahat ng pain may purpose. Nakita niyo na po ba yung purpose ng pain na yon? Bakit the family has to go through that kind Well, of pain? It's only the start. The start of everything painful for me. The pain of losing a child. My father is incarcerated. Nakulong po siya ng halos 1 taon. Halong ano na po yan politika na yan. But he was acquitted. Sabi niya sa akin, Benhar, bahala ka na sa family. Pero hindi ko masabi sa kanya, galing ako sa ospital. Sabi sa akin ng doktor, mukhang may cancer ako. So I had cancer. And then, namatay nanay ko. COVID to, pero walang may alam kung wala pang bakuna. I took care of my mom sa hospital, sa ICU. Pumirma ako ng waiver. But she still died. So, sunod-sunod. But you know what? Sabi ko, when I was supposed to be at my weakest, I will be at my strongest. At yun, nawala ang sakit ko ngayon. Hindi na ako. I'm cancer-free. Every minute, I make sure I make the most out of this. That's the most important thing. You value life. You value whatever things you have. And all of these things shape my character of who I am today. How did pain change you? It changed me a lot. Because it could do to you 2 things. Either umiyak ka na lang, you feel sorry for yourself, etc. Ako baliktad. I tried to understand pain. At lalo ako lumakas. At lalo ko inintindi na lahat ng bagay sa mundo ay pansamantala lamang. Do whatever it is that you can do with your family and with others. So that has always been me ever since. It forged my character. It changed me. It forged my spirit. Kaya hindi na ako natatakot. Mananakot yung iba, ganito. Bahala ka na, I've been to the worst. But what is important, yung nga, you do good. Sabi niyo hindi na kayo natatakot, pero nakakatakot din yung hawak niyong sektor ngayon, yung DILG. Ang daming death threats, ang daming life-threatening na mga pangyayari sa buhay niyo. Marami. Kasi ang hawak mo, pulis eh. At that time, I remember, pinag-resign namin. No? Nag-usap kami ng presidente, ang lahat ng generals and colonels. Imagine sinong gagawa no? Mag-a-announce ka ng national TV. Pero I will say this on record, 99.9% of our police are really heroes.
Bayani po yan. It's just that we have to really cleanse it. Dahil may nakuha kami mga drugs. Tapos sunod-sunod na. Sunod-sunod yan. With Kibuloy, Alice Go, with Congressman Teves. No? You deal with them a lot. Bakit po kalaban ng kriminal? Ang tagline. Hindi, ano lang yan eh. Secondhood. Biglaan lang yan. Yan ang tanong nila. Oo, hindi naman. Okay, kasi nangyari nga yan yung kay Kibuloy, kay Alice Go. Nagsunod-sunod yun. Wala nga akong tulog nung linggo na yun. Galing ako sa Naga, nagpunta ako rito. Na-explain nyo na po ba yung ganon, yung kay Alice Go? Okay. Kasi galing ako nun sa Naga, pinatawag ako, punta raw akong Indonesia dahil si Alice Go nahuli at papakawala ng Indonesian police. Pagpunta ko ron, nung nakipag-usap ako, pinayagan ako na iuwi si Alice Go. And then sabi ni Alice Go, Sek, may papatay sa akin. Sabi ko, ganun ba? Sek, pwede ka makausap. Kako, teka muna, sama ko si Chief Marbil tsaka mga polis. So sinama ko, lipat kami. Ang ginawa ni Chief Marbil, kinuha yung cellphone, nire-record niya. Ayaw ni Alice Go. Sabi ko, Chief, talaga bang dapat mo i-record? Yes, sir, papatayin eh. So ang ginawa ng isang polis, nagpunta sa harap, kinuna kami ng picture. Ako naman, syempre, nakaganyan. Nakaganyan ako. Picture yan eh. Alam mo, nakaganon ako, di ba? So, syempre, ano ko na konti. Hindi ko naman alam nakaganon, Tony. Di ba, iba naman yun. Kaya, sabi ko, ba't naman gumanito? Yun ang kumalat. No? Para lang malaman lang. At tutitignan mo, halos lahat nakuha niya sa labas, ganun siya. Pero what is important, naiuwi namin si Alice Go. And nakapiit siya ngayon, nasa kulungan siya. At she's facing, yung mga kaso laban sa kanya. Naging matapang po kayo dun sa kay Kibuloy. Kay Pastor Kibuloy. Yeah. I should also give credit kay Chief Marbil, kay Chief Torre, sa lahat ng kapulisyahan ng PNP, saludo ko. Sa ating Pangulo. No? Pero isa lang masasabi ko sa kanya, ang dami niyang warrant of arrest. Ito mga babaeng humihingi ng hustisya, dapat talaga pakinggan ito. At para sa akin, talagang malinis ka, sumurrender ka. Harapin mo ito at harapin mo sa husgado. Yun na naman sa akin eh. Kaya we just implemented the warrant of arrest. Kapag po public servant kayo at isang public figure, it comes with a territory na may assumptions, judgments, criticisms mula sa mga tao. Paano nyo po hinahandle yun? Ano yan, if it's criticism na alam mo naman tama, pakinggan mo. May constructive. Oo, yung constructive, pakinggan mo talagang. Pero kung merong iba dyan, wala sa inodoro ka mapupunta. Yung mga kung ano-ano. Alam mo yung minumura ka pa, ganito. Pabayaan mo ng kumahol yan. Hindi mo papupuntahan ang pupuntahan mo. Ano na po ang status ng war on drugs sa Pilipinas? Well, on record, we have had 33.8 billion worth of drugs na nakuha, the biggest under the Marcos administration. At ito lang masasabi ko, lahat ng lumalabas sa kulungan, bumabalik, 1 out of 3. Ang ginawa namin ng BGMP is that dito pa lang, skills training, may college program, etc. At higit sa lahat, trabaho. Kasi kung bagong laya ka, kung wala kang trabaho, baka bumalik ka. So yun ang ginawa namin. We signed a document na lahat ng lalabas sa kulungan, ihahanap namin ng trabaho under the TUPAD program. Bumaba ang reoffending rate. Bumaba ng gusto. Yung extrajudicial killing, ano po ang stance niyo dyan? Well, anything extrajudicial, na killing pa, talagang hindi po pwede yan. Pabayaan mo mabulok sa kulungan, hulihin mo ng tama. That's why we have the law. Mhm. Hindi ba? Your take on death penalty? Life is precious. It's so precious. Para sa akin, kung talagang kriminal at walang pabayaan mo siya makulong ng habang buhay. Pabayaan mo. Kung minsan mas mahirap makulong ng habang buhay kasi patayin mo pa siya. At least malinis na konsensya mo, pabayaan mo pa siya magdusa sa kulungan. Para sa akin, yun ang pananaw ko dyan. Lowering of minimum age of criminal responsibility. Para sa akin, let's re-examine this if it's working or not. For me, it needs refinement talaga. Although maganda intention niya, pero iba ang nangyayari. Dapat siguro dito talaga yung bata ikulong sa institution. Like a boys' town or what. Bigyan mo siya pag-aaral, bigyan mo siya ganito, but he must learn, hindi pwedeng nakakalaya. Dahil baka umulit ulit. It must be reviewed. What's your take po on divorce? Are you for divorce or? Importante lang sa atin is that mabilis ang proseso. Even if you have annulment right now, ang kaya lang nitong is mayayaman because of the psychological incapacity.
Number two, pwede natin damihan ang tinatawag nating grounds for annulment. That's for me. Pero what is important, once we pass this, it should be accessible for everyone. Hindi yung kung sino-sino lang. Sa same-sex marriage po, what is your stand? Alam mo, ang marriage is something sacred in the church. It's between a man and a woman. However, and this is a big however, we must also take note that there is same-sex that have been living for so long. Dapat magkaroon ng batas dito about property relations. Let's look at the law that we have now, right now in civil law. Ipunin natin ito. And then kung anong kulang, dagdag natin. Let's face it, makasama silang dalawa eh. At the very least, kung anong pera meron sila, magmamana naman yung isa, kawawa naman. Nagpakahirap pareho, tapos sama pupunta doon sa kapatid. Wag na lang yon. Paano kung may anak, may bata, nag-ampon? Huwag mo sabihin, kunyari, ito yung mayaman, mapupunta hindi sa bata. Bakit ko sinasabi to, Tony? Yung kapatid ko is LGBT. Yung ate ko, meron silang anak. No? So kung may mangyari sa ate ko, hindi para kunin ko yun. Dahil under the law, ako yung magiging tagapagmana. Hindi ko makokonsensya yun. Dapat doon kay Miguel, yung bata, doon mapunta. So, doon ako nanggagaling. Sa sex education? Well, andun yung intent, maganda. Pero importante ang edad. Ewan ko kasi may mga contentious issue like yung 4 years old about, teka muna, reviewin natin muna maigi yan. In 2024, nag-resign po kayo as Secretary of DILG because you are going to run for Senate. Yeah. Paano po kayo pumunta sa ganong desisyon? Tinignan ko yung nagawa ko. I've been a mayor. I've been an MMDA chairman. I've been a department of the secretary of the DILG. Nung nagawa ko na, pinuntahan ko si Presidente. Sir, nagawa ko na to, nahuli ko na to. Nakapacitate ko na the most na graduate sa Seal of Good Local Governance na mga mayors. No? During my time, the highest award nakuha. Boss, eto na, tapos na. Can I now resign? Niya, bakit? Kasi nakita ko na yung batas na eh. It's about time now for me to make the laws that could solve some of the problems that I have seen. No? Na po pwedeng makaambag man lang in nation building. If you will be given the chance to be a senator, ano ang ipapriority nyo gawing batas? Okay. Para alam ng ating mga nakikinig ngayon. We've got so many policies. Implementation, Malacanang, si Kapitan, si Gobernador. Maganda intensyon, pero pagdating sa baba natuturuan. Dapat si siya to, dapat siya to. I'll give you one example. Kulang tayo sa eskwelahan. Pero under the local government code, ano po ito? Ito yung libro nagsasabing ano responsibilidad ng national at ano responsibilidad ni Gobernador, Mayor, Kapitan. Nakalagay dito ay magpapagawa ng eskwelahan ang mga lokal na pamahalaan. And we've got shortage of schools. So para sa akin, it should be national. Amyendahan natin to. Not all provinces are born rich. Hindi po sila lahat mayayaman. Ano mangyayari, kamukha ng COVID, nagsuffer yung mamamayan. Dahil hindi kaya ni Governor magpasweldo ng doktor, ng nurses, and modern hospital. This is where national government should come in. So uunahin ko, ayusin ko lahat ng delivery of services na to. At nagawa ko na. Nagpagawa na ako ng study sa Local Government Academy, sa League of Cities, League of Provinces. Paano namin hahati-hatiin ito? Nang sa ganoon, yung polisiya sa baba, pagbaba, mabilis na. At naaakma sa pangangailangan ng tao. That's why, sabi ko nga, I want to do legislation now. If there's one thing na gusto nyong malaman ng mga Pilipino tungkol kay Benhur Abalos, ano po yan? Madali po akong makausap. At ako yung taong, huwag kayo mag-alala. Tatayuan ko po kung may problema kayo. Hindi ako para matakot. Innovative ako, Tony eh. Yun ang tinuturo ko eh. Innovations about governance. Patigit sa lahat, you can't do all of these things maski matalino ka, magaling ka. Kung wala ka nito, ito importante. At ito nagdala sa akin through all of these years. What is your dream for the Philippines? Alam mo, tinaga-abroad ako, yan ang sinasabi ko. Maramdaman ng ating kababayan yung buhay na yung kinakain na mayaman, kinakain na mahirap.
at may dignidad sa trabaho. Hindi ba? Yun yung sinasabi kong kalidad ng buhay o quality of life. That's what I dream of. Simple things, pero masaya tayo. Yan ang masayang bayan. Di ba? Bakit tingin niyo po karapat-dapat kayo sa pagtitiwala ng mga kababayan natin? Sa Mandaluyong nabago po namin. From a joke town to a boom town. Hindi kami pinanganak ng mayaman sa Mandaluyong. Pinagpaguran namin ito. At yung tapang ko naman na pinakita sa DILG, I'm very sure yan din ang tapang bibigay ko para maproteksyonan ang mga taong kailangan ng tulong. Para sa akin naman, Tony, ganito lang yan eh. Mahirap na lang nangangarap ka nang wala kang ginawa. At least you've tried, di ba? For whatever it is, at least alam naman ng tao na andito lang naman ako. No? Bahala sila, it's up for them. But yung nga kamukha ng sinabi ko, as I've done before, gawa, hindi salita. Busy. Marami pong salamat. Thank you. Salamat po. Thank you. Sec, thank you very much. Ay, my daughter. She's my Hello. eldest. Hello, nice to meet you. Yung kakambal niya yung namatay. Wow. Oo. She was, and you know what? They've got this ESP. Shara had four heart attacks. Oh. So, nung ika-5, pinapapirma kami. So, sabi ko, kasi nung bata sila, pinag-divide sila ng classroom. Siya mag-iisip, yung isa magdodrawing. Para kayo may mental telepathy. Yes. So, magdodrawing ng apple. Sila yung number one in different set of fields. So, I told Charis, you tell your, go to the light. It's okay. Go to the light. Oh, really? So, nung ginawa niya yun, Shara died. Yeah. May Oh, telepathy really? sila.